pamumuhay ayon sa Espiritu. Yung sa Roma 8, verse 1 hanggang verse 11. Sunod-sunod na verse po yan. Roma 8, verse 1 hanggang verse 11. Kung umpisa na sa verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbigay buhay dahil sa pakiisa natin kay Kristo Jesus. Lahat na nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang kahatulan. Sa pamamagitan ng panampalataya, pagsunod, pag-ibig, katapatan at paglilingkod. Yun po yung mga dapat natin maintindihan. Kasi ang pakipag-isa kay Kristo Jesus, nagpapakita po yan ng panampalataya sa Kanya. Ng katapatan, ng pagsunod, ng pag-ibig, ng paglilingkod. Kapag nagpag-isa ka kay Kristo Jesus, pinalaya ka sa kautusan ng kamatayan, ng kasalanan at kamatayan. Mamatay tayo pisikal, ngunit ang ating buhay ay matiling buhay magpakailanman. May tiyak, lahat tayo mamatay. Mamamatay tayo lahat. Ngunit yung buhay natin ay walang katapusan. Spiritual na buhay. Patay na sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Bisip pinalaya na tayo doon ng Panginoon. Sa kasalanan, lahat na nakipag-isa kay Kristo Jesus, malaya na sa kasalanan. At sa kautusan. Sa kamatayan, malaya na. Hindi na mamatay ang kaluluwa mo papunta sa impyerno. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Kasi ang kautusan napaka-stricto. Sabi sa Santiago chapter 2, verse 10, nilabag mo yung isa, sinunod mo yung iba, nilabag mo lahat. Kapag nabubuhay ka sa kautusan, dapat sundin mo lahat ng kautusan. Yan ang nabubuhay sa kautusan. Dapat sundin mo lahat. Kapag ikaw nabubuhay sa kautusan, dapat sundin mo lahat. Dahil sa kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanan umalipin sa tao. Kasi inalipin tayo ng dyablo eh. Inalipin ng kasalanan ang lahat ng tao. At ang dyablo, ang utol ng kasalanan. Kaya hinatulan ng Panginoon. Nung mamatay sa cross, tinalo niya ang lahat ng gawa ng masama. Napagtagumpay ito, kaya tayo, kaya din natin magtagumpay kung naintindihan mo lang yung kautusan ng Diyos. Kung naintindihan mo lang yung salita ng Diyos, kaya mo magpagtagumpay niya. Maaring sa umpisa mahina ka, habang tumatagal, tumatatag ka. Habang ikaw'y nanalangin, nagsisisi sa iyong kasalanan, kaya mong mapagtagumpayan ang kasalanan. Amen po ba? Pinawi niya ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanan umalipin sa tao. Ginawa ng Diyos upang hindi, ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ano ba itong laman? Ito yung katawan, ito laman to. Ito may hilig, ito may pagnanasa. Marami itong pagnanasa, yung laman. Yung katawan natin, maraming gusto to. Kaya dapat tayo maging masunurin sa Espiritu. Kasi ang Espiritu, Diyos, God. Kaya dapat ang Diyos ang masunod sa atin. Ating buhay. Hindi yung ating sarili. Kasi ang minsan, ang sarili natin na susunod, hindi ang Diyos. Kaya, yung Espiritu ay Diyos at ang laman ay tao. Hindi yan magkasundo. Magkalaban yung dalawang yan. Ang namumuhay ayon sa laman ay walang pinahalagahan kundi mga bagay ukol sa laman. Kapag makalaman ka, ito yung laman, yung tao. Ang pinahalagahan mo lang ay ang laman. Pag makalaman ka,
Amin po ba? Yun yung mahalaga sa iyo, yung gawaing makalaman, kapag makalaman ka. Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagan, kundi mga bagay na naukol sa laman. Yung gusto ng laman, yun yung nasunod. Yung tao makalaman, yung sarili niya ang nasunod. Ngunit ang mga namuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Iba po yung gusto ng Espiritu. Spiritual. Yung laman po, yung gusto niya ay yung mga bagay na gusto rin niya. Hindi po magkasundo ang Espiritu at ang laman. Magkalaban po yung dalawang yan. Nakuha niyo yung laman, tao. Tao makalaman. Itong katawang ito, laman ito. May pagnanasa rin to. At yung Espiritu may kagustuhan din para sa atin. Ang Diyos, pag sabi Espiritu, God, Diyos, ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual, ang taong spiritual. Ang pagsunod sa hilig na laman ay maghatid sa kamatayan. Kapag sinusunod mo ang laman, dadalhin ka niyan sa kamatayan. Sa impyerno. Yon ang ending doon. Yon ang pinakadulo noon. Impyerno ang bagsak ng taong makalaman. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay magdudulot ng buhay at kapayapaan. So anong dulot ng pagsunod sa Espiritu? Buhay at kapayapaan. Kaya dapat Espiritu na sunod. Dapat Diyos ang nasunod sa atin, hindi yung ating sarili, yung ating laman. Kasi paras yung laman may pagnanasa, yung Espiritu naman may kagustuhan para sa atin. Ito yung sumunod tayo sa Diyos. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay maghatid sa kamatayan. Kamatayan pisikal, kamatayan espiritual. Pag namatay ka sa pisikal, hindi nagtatapos. Tulad ng mga namatay, bumalik sila sa lupa. Kung hindi pa nagtatapos sa kamatayan, may paghuhukom pa yun. Haharap sila sa Diyos pagdating ng takdang panahon. At magsusulit sa ginawa. Mabuti, masama. Mabubuhay sila sa katawang ito. Kaya, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay at kapayapaan ang dulot ng pagsunod sa Espiritu, sa Diyos. Pag sinabing Espiritu, Diyos po yan, God. Kaya nga, kapag itinuloon ng tao ang kanyang pag-isip, ang isip kasi nagdadrive din to sa atin, dinadrive ng isip ng tao. Sa hilig ng laman, siya ay maging kaaway ng Diyos sapagat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. At sadyang hindi niya magawa. Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalulugdan ng Diyos. May mga gawa ng laman na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya pakinggan yung tumaigi, yung laman, ito yung tao. Tayo nasa laman. At itong laman na ito, may pagnanasa ito. At yung Espiritu na may kagustuhan para sa atin, ito yung sumunod tayo sa utos ng Diyos. Yan ang kagustuhan ng Espiritu na makasunod tayo sa Diyos. Itong laman na ito, kalaban ito ng Diyos. Lihis ito sa gusto ng Espiritu. Ngayon hindi na kayo namuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sumusunod tayo sa Espiritu, sabi ni Paul. Sa katunayan, nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Siguraduhin mo lang na ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos, nire-receive din yan, tinatanggap din yan. Dapat may pagnanasa ka ng Espiritu, matanggap mo. At mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Siguraduhin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Kasi ang Espiritu ng Diyos may gusto yan pa sa atin. Ito yung sumunod tayo sa Diyos. Ang gusto naman ay gustong sundin ang kanyang sarili.
Alam mo ba nung nasa laman tayo, punong-puno tayo ng bisyo at kasalanan. Naging alipin tayo ng mga bagay na walang isip, walang utak. Walang isip ha, walang utak po na alipin tayo. Kasi nga, nasa laman tayo, wala tayong lakas para mapagtagumpayan yung laman. Wala tayong kapangyarihan para mapagtagumpayan ang laman. Nag-alipin tayo ng lahat ng kabuktutan, lahat ng kalikuan, naging lahat ng kasamaan, naging alipin tayo. Salamat sa Diyos kasi napakinggan natin ang mga aral ng Panginoon at natuto tayong sumunod sa Kanya. Ngunit, pinapaalala pa rin kasi minsan kasi tayo malimit, magkulang, magkasala. Madali tayong mabiktima ng kasalanan dahil sa kahinaan ng ating sarili. Mahina kasi itong katawan na ito eh. Madaling maakit ng kasalanan. Minsan napakahirap mo mapagtagumpayan ng walang utak, walang isip. Naging alipin ka ng walang utak, walang isip. Amen po ba? Imagine mo, inalipin ka ng walang utak, walang isip. Amen. Ikaw may utak, ikaw may isip, inalipin ka ng walang isip, walang utak. Amen. Gamitin mo utak mo, gamitin mo isip mo. Yung umalipin sa'yo, walang utak, walang isip. Alipin ka. Kaya nga alipin ka, wala kasing takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gawin yun, yung mga bagay na umalipin sa'yo. Kung sinusunod mo, yan ang umalipin sa'yo. Maraming taong alipin ng iba't ibang gawa ng laman. Yung pag-iisip na yan, naalipin ng laman. Siya maging kaaway ng Diyos sapagat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya magawa. Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalulugdan ng Diyos. Ang nabubuhay daw sa hilig ng laman, hindi maaring kalulugdan ng Diyos. Hindi malugod ang Diyos sa iyo kapag namumuhay ka ayon sa hilig ng laman. Kapag nasunod sa iyo, ikaw at hindi ang Diyos, dapat ang Diyos na susunod ni tayo. Amin po ba? Ang nasunod dapat ang Diyos, hindi ang tao. Malinaw po ba? Ang Diyos dapat ang nasunod, hindi ang tao. Kasi pag taong nasunod, hindi niya alam yung tamang direksyon. Hindi natin kita. May mga daan na tila matuwid sa tingin ng tao. Ngunit ang dulo'y kapahamakan, bangin pala. Sa tingin mo, matuwid. Ngunit ang dulo nito'y kapahamakan. Ngunit kapag sumusunod ka sa Diyos, itatama niya ang destiny mo o ang direksyon mo. Amen po ba? Amen. Mahirapang sumunod sa Diyos, hindi mahirap. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kung ikaw may takot sa Diyos, hindi mahirap sumunod sa Diyos. Alang maraming tao na walang pag-ibig sa Diyos, walang takot sa Diyos, kaya patuloy silang nasunod yung kanilang mga laman. Naging alipin sila ng walang isip, walang utak. Napasunod sila ng mga bagay na walang kaisipan, walang utak. Samantalang sila yung may isip, sila yung may utak. Amen po ba? Sa katunayan, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao niya. Kaya tiyakin mo na ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. Kasi kapag wala daw ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi kay Kristo yan, ang tao niyan. Kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi kay Kristo ang tao niyan. Kanino ka? Si dalawa lang naman na parito dyan, ten si Satanas, na parito sa mundo, pamatay, magwasak, manira. Wasakin tayo, sirain tayo, ipahamak tayo. Yan ang misyon ni Satanas sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Si Jesus Christ naman na parito para magdala ng buhay, buhay sa langit at buhay na masaganang lubos. Dalawa yung kanyang dala ni Christ, buhay at buhay na masaganang lubos. Abundant blessing.
Satanas na parito, mapumatay, patayin ang tao, sirain ang tao, ipahamak ang tao. Yan ang misyon ng Diablo sa mundong ito. Kaya dalawa yun na parito, hindi tatlo ha, dalawa lang. Kaya pag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi kay Kristo yun. Kasi kanino ka? Kay Satanas ka. Kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, ikaw ay kay Satanas. Sa Diablo ka. Kaya dapat taglayin natin ang Espiritu ng Diyos. Amin pa ba? Ang Espiritu ng Diyos, desire din yan. Ibig sabihin ng desire, ninanais o hinahangad. Kasi pag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi kay Kristo ang taong yan. Ay dapat taglayin natin ang Espiritu ng Diyos. Ngunit nanirahan sa inyo si Kristo. Dapat si Kristo siguraduhin mo na nanirahan din sa iyo si Kristo. Dapat si Lord Jesus naninirahan sa atin. Mamatay man ang inyong katawang dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman niyo ay buhay. Mamatay man daw ang ating katawan dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu natin ay buhay. Kasi itong katawan ito may kamatayan. Sa ayaw at sa hindi natin, tayo mamatay. Ngunit ang Espiritu niyo ay buhay naman. Dahil sa kayo ay pinanahanan ni Kristo. Sapagkat itinuring kayo matuwid ng Diyos. Kapag nanahan si Kristo sa iyo, itinuturing ka ng Diyos na matuwid. Kung nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ring muling buhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritu hanahan sa inyo. Si Christ di ba namatay? Sa cross, pagdating ng 3 araw, siya binuhay ng kapangyarihan ng Diyos. Binuhay siya ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu daw po ng Diyos na ninirahan sa atin, mamatay man daw po katawang ito, ang Espiritu ng Diyos yan din ang bubuhay sa ating katawang may kamatayan. Siguraduhin mo na ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Pag wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, kapahamakan ng kaluluwa mo. Imperno ang bagsak mo. Kasi tayo may tatak, tayo lahat. May tanda. Lahat na nagipag-isa kay Kristo. Ephesians 4:30. Tinatakan tayo ng Espiritu ng Diyos. Tinandaan tayo ng Diyos ng kanyang Espiritu. Ay huwag niyong pighatiin yung Espiritu na yan. Kasi pag pinighatiin yan, namuhay kayo sa laman, alis siya sa inyo. At kapag umalis siya sa inyo, dadalawin ka ng mapakaraming bisyo. Yan yung dadalaw sa iyo. Alipinin ka ng mga bisyo na hindi mo kaya mapagtagumpayan kasi wala kang Espiritu ng Diyos. Amin po ba? Sayang ang iyong pag-ikapo. Sayang ang iyong paghahandog kasi alipin ka ng bisyo. Alipin ka ng iba't ibang kasalanan. Ang hirap makapagtagumpay. Haba, nakalaya ka na dyan, tapos muli kang nagapos noon. Ang hirap, para kang kabayo na lumulundag-lundag sa turel na hindi ka makalabas. Kasi nagpaalipin ka uli. Nakalaya ka na dyan. Nagpaalipin ka uli sa gawa ng laman. Ay nahirapan ka tuloy makapanagumpay. Yan ang magpapahamak sa kaluluwa mo pagdating ng paghukom. Pagdating ng katapusan ng buhay, magliliyab ka sa apoy ng impyerno. Marcos chapter 9, verse 43-48, may apoy na hindi mamatay, may uod na hindi mamatay na siyang magpahirap sa tao. Pahirapan ka ng apoy, pahirapan ka pa ng uod na hindi mamatay. Dalawa magpapahirap sa iyo. Sa pagdating ng pagkabuhay na magbuli, ibabalik sa kanila yung katawan nila. At yun yung pahirapan ng apoy, pahirapan ng uod. Napananda yung pag napasok ka ng apoy, asakta ka, yan yung kaluluwa. Nakaramdam ng sakit. Pag nasunog ka, masakit, yan yung kaluluwa.
nakakaramdam ng sakit, yan yung pahirapan ng apoy. Yan yung pahirapan ng uod na hindi mamatay. Kasi ang impyerno may uod na hindi mamatay. Yan ang parusa sa taong ayaw kilalanin ang Diyos. Yan ang parusa sa taong ayaw sumunod sa Diyos. Napakinggan mo ang aral bago binaliwala mo. Napakinggan mo ang salita, ngunit binaliwala mo. Ikaw ngayon na nasunod, nasalaman ka. At pagdating ng takdang panahon, wala kang magawa dahil ang Diyos ang masunod sa kalahatan. Pagdating ng paghukom, siya masunod kasi siya po ay Diyos. Siya po ang hatol sa buhay at patay. Kaya, ingatan natin ang ating mga sarili. Ngayon pa lang makinig ka sa mga aral ng Diyos. Ngayon pa lang magbago ka na. Kasi pag hindi ka nagbago, nagtitigas-tigasan ka ng ulo mo, matigas ulo mo, ikaw ang magsasuffer. Sa lupa pa lang pahirapan mo ang pamilya mo dahil magkasakit ka, magbubunga sa katawan mo yan. Magsasuffer ka. Kaya minsan may mga namatay na matagal. Kasi ayaw ng Diyos mapahamak. Tinuturuan sila mag-repent, magpatawad. Kasi pag pinatay ka agad ng Panginoon, sayang ang kaluluwa mo. May instant na kamatayan. Yung mga na-aksidente sa aeroplano, na-aksidente sa sasakyan, instant, bigla ang kamatayan. Paano kung namumuhay ka sa laman? Hindi ka nakapagsisi. Ay didiretso ka sa impyerno. Kaya minsan ang habag ng Diyos, kahit may sakit, matagal mamatay kasi itinuturo, magsisi ka, magpatawad ka. Kasi yung makasalanan, hindi pwedeng pumasok sa langit. Yung marumi, hindi pwedeng pumasok sa langit. Yung mga hindi nagpapatawad, hindi pwedeng pumasok sa langit. Amen po ba? Kaya minsan, dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa panalangin ng mga matuwid, hindi ka agad kinukuha ang isang tao. Kasi pag kinuha yun, saan mapupunta yun? Sa kapahamakan ng impyerno. Amen po ba? Kaya bintaha kapag may manampalataya kang nagpe-pray sa'yo. Pag walang nanalangin sa'yo, at bigla kang namatay dahil sa namuhay kasalaman sa kasalanan, tiyak kapahamakan ang bagsakan ng kaluluwa mo. Amen. Kasi minsan hindi natin maintindihan ng Diyos, bakit pinahirapan pang taong yan? Pwede naman mamatay na agad. Sayang ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kapag pinatay ka na, impyerno na naman doon pala bagsak mo. Ang bawat tao may pagpahalaga ang Diyos. Walang taong inosente sa aral ng Panginoon. Walang taong inosente sa pangaral ng salita ng Diyos. Isa-isa ko na sa inyo, may YouTube, may internet, may Facebook, may himpapawid na ginagamit para abutin ang mga tao sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos sa mga mangyan, sa mga tribo, sa mga kanibal. Inaabot sila ng salita ng Diyos kahit mahirap ang misyon. Dahil sa compassion, dahil sa malasakit. Ibig sabihin ng compassion, malasakit. Habag, awa. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, magmisyon ka sa mangyan, sa tribo, sa kanibal, wala kang magawa. Alagyan ka ng Diyos ng pag-ibig, pagtsatsaga. Hindi niya alisin niya ang takot sa puso mo para makapag-misyon ka lang. Kaya may mga nag-misyon ngayon sa mga kanibal. Tinataya ang buhay para lang sa kaluhaan ng tao. Kanibal, kumakain ng tao yun. Pero inalis ang Diyos ang takot sa puso nila. Para sila makapag-mission sa mga rebuilde, sa mga danger na lugar, mayroon pa rin nagmi-mission para maabot ang mga tao. Wala nang takot yun. Inalis ng Diyos ang takot. Sinusuportahan na ng Panginoon yun ng kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Wala na sa isip nila yung kung anong bagay na nakakatakot. Ang nasa puso nila, maabot lang nila ang mga tao.
ng salita ng Diyos. Tayo, hindi na tayo namuhay ayon sa hilig ng laman, kundi ayon na sa Espiritu. Tayong mananampalataya, dapat sikapin natin, hindi na tayo namuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Dapat tiyakin natin ang Espiritu na nananahan sa atin. Tiyakin mo. Kasi pag wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi ka kay Kristo. Sa demonyo ka. Yun po yung katotohanan doon na sinasabi ng Bible. Ay huwag niyong baliwalain ang panampalataya. Lahat na nakipag-isa kay Kristo, pagpatunay na tayo mananampalataya. Sumusunod. May pag-ibig, may katapatan, may paglilingkod sa Panginoon. Sikapin po natin magawa yung bagay na yun. Huwag natin baliwalain. Magsuporta tayo lagi sa mga gawain ng Diyos. Kung ano mayroon ka, tumulong ka. Huwag kang magbaliwala. Wala nang libre ngayon. So yung Espiritu na yan, na bumuhay kay Kristo nung mamatay siya, pagdating ng 3 araw, binuhay siya ng Espiritu. Yan din yung bubuhay sa ating katawang may kamatayan pagdating ng ending ng buhay o huling panahon. Kaya, hindi posible sa Diyos kasi buhay ka parang tinatakan ka na ng kanyang Espiritu. May tanda ka na. Ephesians 4, verse 30. Ay, ang Espiritu na yan, huwag niyong bigyan ng pighatian. Pag binigay yung pighatian, lalayas yan sa inyo. Alis yan sa inyo. Amin po ba? Kasi yan ay banal. Yan ay Diyos. Unang Korintos 6, verse 19 hanggang 20. Di ba niyo alam na kayo'y tirahan ng Holy Spirit? Hanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya ginagamit ang katawan para maparangalan ang Diyos. Huwag hindi dapat sinisira sa pamagitan ng bisyo. Kasi ang bisyo nakakasira ng katawan, sabi ng Diyos, parusahan ko magsira ng aking katawan. Kasi katawan ito ng Diyos, mula nung ikaw maging manampalataya, ang katawan mo, tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng mahalagang bagay ng kanyang dugo. Hindi pilak at ginto ang pambayad sa ating kasalanan, kundi dugo ni Christ ang binayad. Buhay ni Christ ang binayad. Sa ating kasalanan, pamabayaran tayo. Tandaan po yung mahalagang pambayad, buhay ni Kristo. Dugo ni Kristo ang inalay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi pilak at ginto. Ay huwag niyong baliwalain. Ang dugo ni Kristo, ang buhay ni Kristo sa inyong buhay. Napaka-importante ng ibinayad sa atin. Minsan din natin naintindihan kung gaano kahalaga ang pambayad sa atin. Dugo at buhay ng Panginoon. Ang tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gamitin mo yung katawan para mapaglingkuran ng Diyos. Maparangalan ang Diyos. Huwag sirain ang katawan. Sa pamamagitan ng bisyo. Sa umpisa siguro masaya ka kasi malakas pang sirkular ng dugo mo. Habang tumatagal, tumatanda ka. Ihina at hihina yan. At lahat yan ay maramdaman mo pagdating ng huling araw. Habang may pagkataon pa, pagsisihan ang kasalanan. Ang Espiritu at laman. Dito ipaliwanag natin yung gawa ng Espiritu at gawa ng laman. Sa Galatia chapter 5, verse 19. Umpisahan sa 16, 19, hanggang verse 25. 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. At hindi pagbigyan ang pagnanasa ang laman. Kasi itong laman may pagnanasa. May mga gusto siyang gawin sa kanyang sarili. Sapagkat ang pagnanasa na naman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Yung laman may pagnanasa. Laban yan sa kagustuhan ng Espiritu, ng Diyos. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito.
Hindi sila magkasundo, magkalaban sila. Yung gusto ng Espiritu, ayaw ng laman. At ang gusto ng laman, ayaw ng Espiritu. Amin po ba? Yung gusto ng Espiritu ay ayaw ng laman at ang gusto ng laman, ayaw ng Espiritu. Ayaw ng Diyos. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayong sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kasi pag ikaw ay nasa Espiritu tapos dalawang pagkatao ka, nasa laman ka, hindi mo magawa yung gawin ng Espiritu sa'yo. Tayo, mamili, isa lang dapat piliin natin. Diyos lang dapat pipiliin natin. Sa Diyos lang tayo papanig. At Diyos lang dapat masunod ni tayo. Amin pa ba? Tulad ng halimbawa ko ka na, yung magaling na doktor, ginagawa niya ang kanyang pinakabuti para mapagaling ang kanyang pasyente. Ang magaling na mekaniko, ginagawa niya ang kanyang pinakamagaling para magawa yung sirang sasakyan. Yung mapagmalasakit na pastor, itinuturo niya ang mabuti para hindi mapahamak at tao. Tinuturo niya ang kasalanan para hindi mapahamak at tao. Dapat maintindihan niyo yung taong pastor na mapagmalasakit. Kasi kung walang malasakit yan, anong paki ko sa inyo? Sapagat ang pangyayasa naman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pangyayasa naman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya mapipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kasi matindi ang batas ng kautusan. Pag nabubuhay ka sa kautusan, talagang sundin mo lahat. Hindi nagawa. Bibihira ng tao. Sa 1 milyon tao siguro, mga 5 lang makasunod doon. Sa 1 milyong tao, baka 5 lang makasunod sa kautusan. May nakasunod ka lang, bibihira. Kapag sinuway mo yung isa, sinunod mo yung iba, sinuway mo lahat. Ganon ang batas ng kautusan. Santiago chapter 2, verse 10. Nilabag mo yung isa, sinunod mo yung iba, nilabag mo lahat yan. Yan ang batas ng kautusan. Dapat lahat sundin mo. Ganon ka-stricto ang kautusan. Kaya bibihira ang papasok sa langit noon. At ang bahagi ng kautusan, ipaalam sa tao na siya nagkasala. Kung wala ang kautusan, hindi natin alam ang salitang pag-iimbot, pagnakaw, pagpatay. Itinuturo yan ng kautusan kasi sabi ng Biblia, hindi naman namin pinawalang bisa ang kautusan, kundi pinagtibay pa nga namin. Alam, binibigyan din ni Pablo yung panampalataya na siyang nagliligtas sa tao, hindi ang kautusan. Kasi ang kautusan, bahagi niya, ituro sa tao ang tao'y makasalanan. Ito sa 19, dito malalaman yung gawa ng laman. Hindi makakaila ang gawa ng laman, ibig sabihin, hindi maitatago. Isa-isa natin ito, pakikiapid. Gawa ng laman yan. Pakipag-isa sa kasalanan, pakiapid ang tawag doon. Ano mang klase ng kasalanan, pag nakipag-isa ka, pakiapid ang tawag doon. Kahalayan, mahalay. Kalaswaan, pang-3. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pang-4. Yung gawa ba ng rebolto, hindi naman totoong Diyos yun eh. Gawa ng kamay ng tao, Diyos-Diyosan tawag doon. Pang-4 yun. Gawa ng laman yun. Makalaman yung mga tao sa basamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Gawa din ng laman yan. Pagkapuot. Gawa din ng laman yan. Pag-aaway-away. Gawa din ng laman yan. Pagsiselos, gawa din ng laman. Ang seloso kasi, pumapatay din yan. So, ba selos? Pagkagalit, gawa din ng laman yan. Kasakiman, gawa din ng laman yan. Pagkakampi-kampi, gawa din ng laman yan.
Pagkabahagi, gawa din ang laman yan. Pagkainggit, gawa din ang laman yan. Pagpatay, gawa din ang laman yan. Paglalasing, gawa din ang laman yan. Walang habas sa pagsasaya. Walang katapos ang kaligayahan. Gawa ng laman yan. At iba pang tulad dito, mayroon pa ibang tulad dito. Ano ba yung mga tinabagit? Droga, sigarilyo, gawa ng laman yan. Sugal, sabong, gawa ng laman yan. Gusto ng tao yan, hindi naman gusto ng Diyos yan eh. Amen. Gusto na ng laman yan. Pero nakasira ng kalusugan yan. Amen. Sasabi ko, maraming tao naging alipin ng walang isip, walang utak. Samantalang sila may isip, sila may utak. Ngunit naging alipin sila ng walang isip, walang utak. Dapat magising ka. Kasi gawa ng laman yan. Kalaban yan ng Diyos. Muli ko kayong binabalaan, sabi ni Pablo. Ang gumagawa naman ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Diyan pala matakot ka na, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit sumimba ka pa linggo-linggo, mag-ikapo ka pa. Kapag nasalaman ka, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Yan ang sabi na pastor na mapagmalasakit. Itinuturo ng pastor na mapagmalasakit na huwag mapahamak ang tao. Huwag mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Ngayon pala pinapaalam mo sa atin yung gawa ng laman. Ngayon pala pinapaalam mo sa atin kung ano yung ayaw ng Diyos. Maaring tanggapin mo to, maaring hindi. Kung nasa iyo pa rin ang pagpili. Buhay at kamatayan ang pipiliin mo doon. Dalawa, buhay o kamatayan. Ikaw ang malayang mamili. Lahat na nakakasira sa kalusugan, gawa ng laman yan. Amen po ba? Ikaw mamili ng kapalaran mo. Bahagi ko lamang bilang mapagmalasakit na ituro ang katotohanan mula sa Diyos. Ito naman tayo sa bunga naman. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ang pag-ibig bunga ng Espiritu yan. Ang Espiritu ay may bunga rin. Kagalakan bunga ng Espiritu yan. Kapayapaan, bunga ng Espiritu yan. Pagtitiyaga, bunga ng Espiritu yan. Kabaitan, bunga ng Espiritu yan. Kabutihan, bunga ng Espiritu yan. Katapatan, bunga ng Espiritu yan. Kahinahunan, bunga ng Espiritu yan. Pagpipigil sa sarili, ito yung preno. Dapat may preno ka. Dapat may pagpipigil ka sa iyong sarili, bunga din ng Espiritu yan. Kapag wala ka niyan, patuloy mong gawin ang gawain ng laman. Amen po ba? Dapat may pagpipigil tayo lahat sa ating sarili. Dapat may bunga din tayo ng Holy Spirit ng pagpipigil sa sarili. Kapag wala ka niyan, tuloy-tuloy ang gawa ng laman. Tuloy-tuloy ang kapamakan hanggang sa impyerno. Amen po ba? Dapat mayroon tayong lahat ng pagpipigil sa sarili. Sa pamagitan ng bunga ng Holy Ghost, ng Banal na Espiritu. Pag wala ka niyan, tuloy-tuloy mong gagawin ang gawa ng laman. Amen po ba? Kayo, may pagpipigil na ba kayo sa inyong mga sarili? May pumipigil na ba na gawin ang gawa ng laman? O patuloy pa rin ginagawa ang nagawa ng laman? Ibig sabihin, wala kang Holy Spirit, wala kang bunga ng Espiritu ng Diyos kapag tuloy-tuloy ang paggawa ng laman. Sabi ko sa inyo, ingatan niyo yan. Si Saul, nung binawian ng Espiritu ng Diyos, dinalaw ng masamang Espiritu. Kaya naposisyon ng pagkaingit, pagpatay, pagsiselos, pagpatay, pagkaingit, pagsiselos kay David. Napakaraming Espiritu pumasok kay Saul. Kaya ingatan niya sa iyong sarili. Kailangan natin dito yung matatag na paniniwala sa Diyos. Pamakalaya tayo sa mga ganun.
Amen po ba? Kailangan natin ang magdesisyon na sundin ang Diyos, sundin ang Espiritu. Huwag sundin ang ating gawa ng laman. Dito pa lang sa lupa, training ground na ito. Tinitrain na tayo dito ng Lord sa lupang ito. Sumunod, maglingkod, mahalin siya. Maging tapat sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Yan ang itinuturo ng Diyos. Manampalataya tayo kay Kristo. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Maging tapat. Sumunod, mahalin siya, maglingkod sa Kanya. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Hindi yan nais mapahamak ang tao. Kasi nga, tinubos na tayo sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. 2,000 taon na po mahigit ang nakalipas. Pawag natin pamuhayan ang gawa ng laman. Kaya, tinuro ko na sa inyo, na sa inyong pagpapasya. Kung patuloy ka pa rin maging alipin ng walang utak, walang isip, kasalanan mo na yun. Hindi ko na kasalanan yun. Abselto na ako doon. Naituro ko na sa inyo. Paulit-ulit na tinuturo na huwag ang gawa ng laman ng sundin nyo. Kundi, ang Espiritu dapat masunod sa ating buhay. At pinako na nagpag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masamang lasa nito, ang hilig nito. Kasi, kapag ikaw nagpag-isa kay Kristo Jesus, pako na yan, nakapix, nakapako na yan, kasalanan na yan. Pati gawa nito. Nakapako na yan, gawa ng laman. Pati hilig nito. Nakapako na lahat yan. Nasa isip mo na lang yan. Kung paano mo i-handle ang iyong sarili. Nasa isip mo na lang kung paano magdesisyon na piliin ang Diyos. Huwag piliin ang gawa ng laman. Dapat makilala mo ang kasalanan. Pag hindi mo nakilala yan, bulag ka, bingi ka, pipi ka. Wala kang tamang pag-iisip pag hindi mo nakilala ang kasalanan. Kaya mo dinadala ka na sa kapahamakan, hindi pa nakikilala. Samantalang iniisa-isa na ang kasalanan, ayaw mo pa rin. Ayaw na Diyos magpahamak tayo. Amin po ba? Dapat may bunga tayo ng Espiritu ng Diyos. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatsaga. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Yan ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos. Kapag wala kang pagpipigil sa sarili, patuloy mo gawin ang gawa ng laman. Hanggang sa inding ng kamatayan, hindi ka makalaya. Hanggang sa kapahamakan ng iyong kaluluwa. Amin po ba? Gusto ng Diyos sambahin natin siya. Paglingkuran natin siya. Sundin siya. Mahalin siya. Ngunit ano man ang kabuluhan ng iyong ginagawa, kung may pagsuway sa iyong buhay, wala ring halaga. Amin pa ba? Dati at bagong buhay. Colossus chapter 3, verse 5 hanggang 11. May dati ba tayong buhay? Kayo ba ay nasa bagong buhay na? Yung dating buhay, yung makasalanang buhay. Yung bagong buhay, yung binago ni Kristo. Kaya patayin ninyo ang panganasang makamundo. Pinapapatay na yan. Ulitin, pakiapid, karumihan, mahalay na simbuyan ng damdamin, mahalay pala ng simbuyan ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. May kasakiman din pala na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. May parusa yan. Sa mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo may namuhay din ayon sa pananasang iyon ng
kayo pinagharian ito. Kasi tayo dati ganun din alipin din ito Na iba't ibang kasing karamihan. Sugal, sabong. Ako sa bungero dati. Lahat ng bisyo, pinagdaanan ko rin yan. Natikman ko rin lahat ng bisyo. Walang bagay yata hindi ako natikman. Nagkaroon talaga ako ng takot sa Diyos. Nagkaroon ako ng takot sa Diyos na makilala ko ang kanyang salita. At nagsikap ako na makasunod sa kanya. Sino ba namang taong gusto mapunta sa impyerno? Pahayag 21 verse 8. Apoy at asupre ang babagsakan ng tao makasalanan. Apoy at asupre. Sa pinagtapunan sa mga bulaang pupita, sa mga halimaw at saka sa diablo. Doon ka pupunta. Buti pagpunta mo doon, lusaw ka. Hindi ka malusaw doon. Habang panahon kang maghihirap, habang panahon kang tatangis. Lord, give me one more chance. Kahit isang beses lang, hindi ka nabigyan ng Lord ng pagkataon. Kasi yan ang pinili mo. Lord, isang pagkataon, bigyan mo ako. Magsisi na ako. Nung nasa lupa ka, ayaw mo sumunod. Naaralan ka, ayaw mo sumunod. Binabaliwala mo sa ito. Kaya yung mga taong napunta, pinili nila yun. Maraming paalala sa kanila. Hindi nila, binaliwala nila yung paalala sa kanila. Yun yung pinili nila. Kapag sa langit ka naman, yun ang pinili mo sa langit. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya kayo may namuhay din ayon sa mga panganasang iyon nang kayo na kayo ay pinagharian pa naman ito. Dati naman tayo pinagharian din ng laman Ngunit ngayon itakwil ninyo ang lahat ng puot, galit, puot, pinatatakwil. Ibig sabihin gawa din ng laman yun Itakwil, ipagsisi baga. Pagsisihan baga lahat ng gawa ng laman. Huwag niyong hayaan na matanim sa puso niyo at magkaugat ang kasalanan. Dapat habang hindi pa nagkaugat yan, ipagsisi na dapat napuputol na yan. Ngayon kayo itakwilin niyo ang lahat ng galit, puot sa manalob. Iwasan niyo ang panalait, malaswang pananalita. Huwag na kayong magsinungaling sa isa't isa. Sapagkat tinubad na niyo ang dati niyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Pinahuhubad ng Lord yan. Yung dating pagkatao, pati gawa nito. Pinahubad. Kasi hindi makapagbubuti sa atin. Kaya ihubad natin yung mga gawa ng laman. Hubarin. Itakwil. Pinahubad yan ng Diyos. Pati gawa nito. At isuotin yung bagong pagkatao na patuloy na mabago at naging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Isuotin yung bagong pagkatao at patuloy na nababago at naging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Si Adan nung likhain, kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos. Kung nagkasala sila, naging kawangis sila ng demonyo. Napasunod sila ng demonyo, kaya naging kawangis sila ng demonyo. Lahat ng tao naging kawangis ng demonyo. Kasi sumunod tayo sa demonyo. Sa gawa ng laman. Ngunit nang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos ng buhay natin. Nakalaya tayo doon sa pagkaalipin ng diablo. Amin po ba? Niwala pa kayo doon? Lahat tayo naging alipin ng pangalo niya. Pakiapid, karumihan. Lahat ng kasalanan. Ano sa Mateo 5:27? Inuutos sa Diyos, huwag kang mga lunya. Utos yan, huwag kang mga lunya. Ang sabi ng Diyos, pinalalim lalo yun. Ang sino mang tumingin na may pag-asa sa isang babae, nangalunya sa kanyang puso. Hindi masama ang tumingin sa babae. Pero yung pinagnasaan mo ang babae, nagkasala ka ng pangalunya sa iyong puso. Amen po ba? Hindi masamang tumingin sa lalaking gwapo, sa babaeng maganda. Ngunit ang pagnanasa, ang lalaki sa babae, pagnanasa ng babae sa lalaki, ay nagkasala sa kanyang puso ng pangalunya. Mas lalong pinalalim ng Lord, hindi lang pala sa pagsiping.
Ngunit tumingin ka lang na may pagnanasa, nakasala ka ng Panginoon niya sa iyong puso. Di ba pinalalim lagi ng Panginoon? Tumingin ka lang ha, na may pagnanasa, nangalo niya ka sa puso mo. Pag pinagnasaan mo isang babae, pag pinagnasaan mo isang lalaki, nagkasala ka ng Panginoon niya sa puso mo. Amen po ba? Amen? Ganon lalo pinalalim ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo, ingatan natin ang ating mga puso. Bantayan niyo ang inyong mga puso. Dapat may pagpipigil ka sa sarili mo. Dapat may bunga ka ng Holy Ghost. Yung pagpipigil sa sarili. Pag naramdaman mo nagkasala ka, kasi alam mo yan, pag may utos kang alam eh, mag-repent na agad. Putulin na agad. Huwag mong hayaan na magkaugat sa puso mo ang kasalanan. Kasi pag nagkaugat yan, nagbubunga ng kamatayan yan. Ang dulo niyan, kapag hindi mo na putol agad yan, magbubunga ng kamatayan. Sabi sa Santiago. Amen po ba? Tanggihan mo ang kasalanan. Ako dati pag binigyan ako ng sigarilyo, kinukumos ko yan. Huli ka, Satanas. Wala kang silbi. Ipapahamak mo na ako. Kinukumos ko yan. Binigyan ako ng alak. Binubuhos ko yan. Pero hindi ko binubuhos sa harap na. Dumidistansya ako, tapos ibubuhos ko. Bibiktimahin mo ko, wala kang utak, wala kang isip. Alipinin mo ko, wala kang utak, wala kang isip. Ako may isip ako, may utak ako. Alam ko ang kalooban ng Diyos. Kayo, huwag kayong magpalipin sa walang utak, walang isip. Kasi sisirain niya ang katawan niyo, kayo yung templo ng banal na Espiritu. Tahanan tayo ng Diyos. 1 Corinto, chapter 3, verse 16. 1 Corinto, chapter 6, verse 19, verse 20. Tirahan tayo ng Holy Spirit. Anahan sa atin ang banal na Espiritu. Lumika sa inyo, upang lalo niyo siyang makilala. Kasi pag hindi mo tinalikuhan at hinubad yung dating pagkatao, hindi mo lalo makilala ang Diyos. Kasi nalalambungan ka ng kasalanan. Yung mata mo, yung isip mo, nalalambungan. Kailangan hubarin talaga. At magsuot ng bagong kasuotan, yung kalikasan ng Diyos. At sa kalagayan ito, wala nang pag-iba ang Grego, Hudyo, tuli at di tuli. Kasi ang mga Hudyo tuli, ang mga Hintil hindi tuli. Ang dayuhan at ang sibilisado, ang alipin at malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Si Christ ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa ating lahat. Yamang si Kristo na nanahan sa atin, sundin natin siya. Yamang ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, sundin natin siya. Binigyan tayo ng buhay ng Espiritu. Kaya dapat ang Espiritu masunod sa ating buhay. Kasi siya nagbigay buhay. Sa 25 ng Galatia 5:26. Binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, kaya dapat ang Espiritu masunod sa atin. Kung sinong nagbigay buhay, dapat yun ang masunod. Huwag yung laman. Pinagpala sila kung maratnan silang handa sa pagdating ng Panginoon. Maging ito may hating gabi o madaling araw. Kaya yun ang babantay. Minsan may kamatayang surprise, biglaan, hindi nakapagsisi. At ang magbalik ng Panginoon baka hating gabi o madaling araw. Mas surprise ka patulad ng magnanakaw. Walang magnanakaw ang magsabi na magnanakaw ako ngayon. Ang magnanakaw hindi ang magpapaalam, tulad ng pagbalik ng Panginoon. Paano kung madatang ka ng Panginoon, marumi ka, makasalanan ka, o makalaman ang ginagawa mo? Hindi ka papasok sa langit. Sa impyerno ang bagsak mo. Maamoy na Lord, iba amoy mo ha. Amoy luga ka. Amoy uso ka. Amoy alak ka. Hindi kita tatanggapin sa kaharian ko, ayaw ko ng ganun. Hindi ka nakinig ha. Sige, ikaw masunod. Doon ang direksyon mo sa apoy ng impyerno. Amin po ba? Hindi ka sumunod sa akin eh. Alam naman hindi ka sumunod sa Diyos eh. Pagbibigyan ka ng Panginoon. Sa haba ng Panginoon, ilang taon ka na buhay? 60, 80?
Ilang taong ka nakapakinig ng salita ng Diyos? Ako, 12 years pala nakapakinig na ako ng salita ng Diyos. Kaya napakatyaga ng Panginoon sa akin. 30 years akong tumanggap sa Panginoon. Mahaba rin panahon na pagtatyaga sa akin ng Panginoon. Eh kung namatay ako sa edad na yun, 12, 20, ay di, wala ako ngayon, wala kayong pastor ngayon. Kaya may layunin ang Diyos sa akin. At matigas ang ulo ko. Dati, Janeiro din ako eh. Sige, pastor, sunod ako. Humahaba na yung liig ni pastor, wala pa si Ray. Kaya napakatyaga ni Lord sa akin. Nakapagpapasinsya ni Lord sa akin. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Sa bawat pangyayari natin, may layunin ang Diyos sa ating buhay. Kung bakit tayo nakapakinig ng Messiah, kasi may layunin ang Diyos sa ating buhay. Kaya, bantayan ninyo. Mapalad ko kayo kung marat ng kayong handa. Laging handa. Sa pagbalik ng Panginoon, baka hating gabi o madaling araw. Yung kasarapan baka ng tulog. Kaya sa pagtulog nyo, Lord, binibiling ko na sa iyong buhay ko. May bumagsak man na bato, may magumulong mga malaking bato, bahala na si Lord sa iyo. Ang mahalaga, binili mo sa Lord ang buhay mo. Amen mo, ano man mangyari, mahalaga, binili mo sa Lord ang buhay mo. Bahala na siya. Mahalaga na katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya, tiyakin niyo ang inyong kaligtasan habang kayo may buhay. Tiyakin niyo ang inyong panampalataya habang kayo may buhay. Tiyakin niyo ang inyong relasyon sa Diyos habang may buhay. Tiyakin niyo ang inyong pagsunod sa Diyos habang may buhay. Yung inyong katapatan, yung inyong pagsunod, paglingkod sa Diyos. Tiyakin niyo habang kayo may buhay. Huwag magbaliwala. Amen po ba? Dapat may katiyakan bawat paglingkod natin. Hindi na sayang ating paglingkod sa Kanya. 15 unang Korinto verse 58. Hindi na sayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Wala na sasayang sa paglingkod sa Panginoon. 15 ng Korinto verse 8, 58. Amen po ba? Ito lang yung pakinabang natin. Dati wala tayong pakinabang. Kahit nga magbigay ito sa gawain Diyos, wala tayong pakinabang noon eh. Na hindi natin kilala si Lord kung ano pa yung pinakaminos yun ang ibigay natin. Kasi hindi naman natin siya kilala eh. Amen po ba? Ako dati, magbibigay ako sa Diyos-Diyosan. Pinipili ko yung pinakasinisa, yung pinaka lumang-luma na pera, kulubot na. Yun ang binibigay ko doon kasi hindi ko naman siya kilala doon eh. Nung nakilala ko si Lord, laging the best ang aking binibigay. Kasi kilala ko na siya eh. Yung pag-aalay ko, paghandog ko sa Kanya, laging the best. Kasi alam ko na pagdating yung takdapan, aanihin ko yun. Ahani ako. Sa 5, 9 verse 10. Amen po ba? Amen! Kaya lahat ng ginagawa natin, mag-aani tayo. Iba po yung nag-aani kaysa gumagapas. Yung nagtatanim talaga yun ang mag-aani sa kanyang tanim. Yung gumagapas, porsentuhan lang yun. Kung 1%, 1% ka lang. Kasi gumagapas ka lang eh. Amen po ba? Tagapag-ani ka lang, kung porsentuhan ka, kung 1%, 1% ka lang, iba talaga ikaw nagtatanim, ikaw talaga mag-ani sa tinanim mo. Salamat sa Diyos sa mga ito. Sana lahat tayo may natutunan ng Kanyang Messiah. Sundin natin ang Diyos, huwag ang ating laman. Ikaw ang mamili ng iyong kapalaran. Sana huwag tayo magkamali sa pagpili ng ating kapalaran. Totoong may Diyos, totoo ring may diablo. Totoong may impyerno, totoo ring may Diyos. Mahalin natin siya. Maging tapat tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Alam mo, taong mayroong espiritu ng Diyos, may conviction yan eh. Maging sa Kanyang pagbibigay, mayroong conviction yan eh. Maging sa Kanyang paglilingkod, mayroong conviction yan. Hindi pwedeng mawalan si Lord ng bahagi sa ating
mga pagpapala. Dahil siya lahat ang nabigay niyan. Yung lakas natin, yung buhay natin, bigay niya yan. Ano man narating natin, bigay niya lahat yan. Salamat sa Panginoon. Sa umaga ito, naway kayo pinagpala ng kanyang misay. Natutunan niyo kung paano piliin yung tama. Sumunod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Maging tapat sa Diyos. Mahalin siya. Buong puso, buong kalwa, buong pag-isip. Salamat. Father in heaven, i-bless mo yung salita. Pagpalain mo yung internet, ang YouTube, ang Facebook mo. Ang himpapawid. Hindi ko malaking pagkilos ng Holy Ghost sa mensahe sa mga ito. Pagpalain mo ang bawat tagapakinig natin. Matanggap namin yung mga blessing mo, yung kasaganaan mo, yung kalakasan mo, yung kagalingan mo, yung mga pagpapala mo ay ma-receive namin. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.